Ngayon po ay araw ng Sabado, kaya ang ating pong preaching, pagka po Saturday, ay medyo maiksi lang po. Ano po? So, ito po ay ang ating gabi-gabing pangangaral, at ito po ay tinawag nating Bible Feasting on the Divine Verses. At patuloy niyo pong ipanalangin ang inyong lingkod. Ito po ay naging commitment ko po sa Panginoon para sa espiritual na ayuda po sa bawat mga babayan po natin, kapatiran po natin, hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa. Na ito po'y makatulong para sa ikalalakas po natin, lalo na sa ating pong nararanasan ngayon. At ang ating pong magiging pag-aaral ay makikita po natin sa Jeremiah chapter 18. So, I would like to request everyone to please Jeremiah chapter 18. Iyan po ang ating magiging teksto. Ano po? Verses 1 to 6. Kung nakita niyo na po, please follow me silently po sa inyong mga Bible. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise, go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. And the word of the Lord came to me, saying, verse number 6, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. So nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ang mensahe na pinamagatang pong clay in the potter's hand. Puti sa kamay ng magpapalyo. Ito po ang lesson na gustong ibigay ng Diyos kay Jeremiah. At ito po ay patungkol sa kalagayan po ng bayan. At sa ating pong magiging mensahe, mga minamahal, I would like to encourage all of you na in application, makita po natin the same thing and the same truth sa buhay po natin. Na katulad po ng bayan ng Diyos, na posible po na makaranas tayo ng paglihis. Makaranas po tayo ng paglayo, pagsablay o pagbagsak. Kumbaga, ito po yung sinasabing nalamatan. At marahil yun ang presenting sitwasyon po natin. Na tayo po ang isa sa marahil nalamatan, nakaranas po ng masasabi nating paglihis, panlalamig sa ating buhay. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang mensaheng ito ay po pwedeng gamitin ng Panginoon for you to realize na kaya kang i-repair ng ating Panginoon. So nais ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin. Actually po, ang naalala ko po sa mensaheng ito, yung kanta pong Have Thine Own Way, Lord. Na kung saan ang message po ng awit na ito ay kinuha dito po sa Jeremiah chapter 18. Na lumalabas na ang Diyos daw po ang potter at tayo raw po ang clay. Kaya nga ngayong gabi nito, makinig po tayong mabuti at nawa, palakasin po tayo ng Panginoon kung merong kailangang ibangon, kung merong kailangan pong makapagbalik loob, kung meron pong kailangang muling buuin ng Panginoon, nawa may accomplish po ito sa ating buhay sa pamagitan ng mensaheng ito. Again, our message for tonight, clay in the potter's hand. Tatlong bagay po, mga minamahal, ang gusto kong bigyang pansin dito sa ating mensahe. Actually po, kung titingnan niyo po yung storya, ang sabi po, nung ang Diyos ay nangusap kay Jeremiah, dinala po siya doon sa potter's house, at ang senaryo po, yung pong potter ay gumagawa po ng palyo, at habang ito po'y kanyang ginagawa, nalamatan po ito, at ipinakita niya na ito ay kanyang muling binuo, at kanyang sinabi, na kung paanong nakita mo na ang nalamatang palayo ay muli kong binuo, hindi ba kaya ko rin gawin yan sa bayan ng Israel? So ito po ay napaka-encouraging message. So let me share 3 things to you dito po sa ating mensahe. Number 1, I want you to see the master potter. The master potter.
Sino po ba ang tumatayong master pattern sa ating buhay? Ito po ay walang iba kundi ang Panginoon. Gusto ko pong maging maliwanag sa bawat isa po sa atin na ang nilalarawan po ng pattern ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. At gusto kong maintindihan niyo po na dito po sa ating istorya na binasa, bigyan pansin po natin yung potter's house, yung potter's hand, and potter's heart. Magandang makita po natin sa mensaheng ito na ang sabi po, samantalang ginagawa po, yung pong palyok sa kamay ng magpapalyok, mga kapatid, nangyari po na ito po ay nalamatan. Basahin po natin ang mga talata. Verse number 3. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. So, siguro po, ang magandang mabigyan po natin ng pansin, sa katotohanan po, una, siyempre, alam natin napakamakapangyarihan ng Diyos, di po ba? Alam po natin that our God is ever reliable. Siya po ang inilalarawan ng pattern po dito. Kaya sabi ko po sa puntos ko, the master pattern is no other than our God. So, pansinin po natin, the potter's house, the potter's hand, and the potter's heart. Yung pong kapangyarihan ng kamay ng ating pong Panginoon. The hand of God is very powerful. And the heart of God is very passionate. Okay, dalawang bagay po na dapat maintindihan po natin. Concerning the hand of the potter, considering na ang potter po dito ay ang Diyos, ang kanyang kamay, makapangyarihan. Very powerful. Mga kapatid, hindi nyo matatawaran ang kapangyarihan, ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa ating pong buhay. At dito po, nung nalamatan po yung pong masasabi nating palyo, ang nangyari po, he made it again another vessel. Meaning, nirepair po ito ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin po dito, he made it again another vessel. So, ang gusto kong maramdaman po natin dito, is the passionate heart of our master pattern. Okay? Una, the powerful hand. Ngayon po, the passionate heart. At sa kasaysayan po ng Israel, that is very obvious. Sa maraming pagkakataon na sila po'y lumilihis. Sa maraming pagkakataon na sila po ay talagang sumasalungat sa kalooban ng Panginoon, na sila'y nagkakamali, na sila'y sumasablay. It is good for us to understand na sa buhay po nila, meron pong Diyos na very passionate, na kung saan napaka-merciful, napaka-gracious. At mga kapatid, the same thing na gusto kong maintindihan po natin na sa buhay natin, oo, marahil makakaranas ka na ikaw ay malihis, na ikaw ay sumablay. Gusto kong sabihin sa iyo, meron pong Diyos na ang kanyang puso ay mayroon pong tibok sa mga gustong bumangon. Amen? Kung gusto po natin na muling makabangon, kung gusto po natin na muli tayong buuin ng Panginoon, gusto ko pong ating pong kilalanin na ang master pattern ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Yung kanyang powerful hand, yung kanyang passionate heart, mga kapatid. Ito po ang ating mensaheng magandang maintindihan patungkol sa ating pong Panginoon, the master pattern. Pangalawang bigyan pansin po natin is the molding process. I believe there is a very important lesson. There's a very important message na gustong iparating ang Panginoon kay Jeremiah. Nang ipinakita po niya, ang sabi ng verse number 3, Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred, okay, in the hand of the potter. So, ipinakita po dito. Alam niyo po, may processing na tinatawag. Kaya nga sabi ko, ang mensahe, ang lesson, napakaganda na maintindihan natin, na matutunan po natin na ang buhay natin nasa kamay ng Panginoon at meron pong processing na ginagawa ang Diyos para po tayo ay ma-mold. Meron pong tinatawag na molding process. Ngayon, for better understanding, actually po, hindi po madali ang processing. Bakit?
Sapagkat ang kailangan i-accomplish, matindi po. Okay? Hindi basta bumuo lang ng palayok. Paglalarawan lang po ito. Sa buhay po natin, sa reality of life, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, just try to imagine in Romans chapter 8, verses 28 and 29. Mga kapatid, ito po ang gusto kong bigyan ng diin sa ating pong mensahe. Ang sabi po ng Romans 8, 28 and 29, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. In verse number 29, ang sabi po, for whom He did foreknow, He also did predestinate, listen to this, to be conformed into the image of His Son. Mga kapatid, imagine nyo po, anong klaseng processing ang kailangan gawin para po makapag-accomplish ng Christ-like believer. Kasi ang pinaka-goal and objective, maging Christ-like po tayo, to be conformed to the image of His Son. Kaya, understandable na talagang medyo mahirap. Understandable na talagang matinding laban po yan. Na mula po sa buhay natin, na liko at lihis, ang kailangan pong i-develop, ang kailangan pong i-accomplish ay Christ-likeness. Kaya nga, kung magiging totoo lang po tayo sa buhay po natin, gaano kadalas na tayo po'y nalalamatan? Hindi po ba? Kasi may mga pagkakataon pumapalag po tayo sa processing eh. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na tayo po ay nagre-react. Okay? May mga pagkakataon sa buhay na ayaw po natin ng proseso na ginagawa sa buhay po natin. So I hope na nakikinig tayong maingat dito po sa mensahe because kung titignan nyo po, ipinakita na samantala pong ginagawa yung palayok, dalamatan po ito, nangyayari po yan sa buhay natin, that as we continue on sa ating pong Christian life, may mga pagkakataon na tayo po'y namamali, na tayo po'y sumasablay, na tayo po'y nasusugatan, na tayo po'y nasasaktan, na tayo po ay tumatanggi o nagre-react sa mga nararanasan po natin sa buhay natin. Tatandaan po natin na hindi magandang alam mo lang ang talata, magandang nauunawaan natin ang talata, magandang atin pong nabigyang pansin na yun ang lalim ng Romans 8:28. And we know that all things work together for good. Ang idea dito, wala kang pipiliin. Kapag ang pinag-usapan proseso ng Panginoon, lahat ng yan kakailanganin natin. Ano mang karanasan, ano mang papahintulutan na dumaan sa buhay natin, na mangyari po sa atin, believe me mga kapatid, yan po'y bahagi ng tinatawag nating processing ng Panginoon para may-accomplish po ang napakatinding produkto at yan po ay walang iba kundi ang Christ-likeness. Just try to imagine. Mabigat ang laban. Mula sa kung sino tayo. Kaya nga sabi ko po, ang Banal na Espiritu talagang matindi ang operasyon sa buhay po natin. Matindi po yung ministeryo niya. Yung kung talagang kinakailangan po, patuloy po tayo na kung saan i-sanctify, mga kapatid, na talagang sa araw-araw na buhay natin. Tandaan po natin ito, yung mga hindi natin natural, pag pinag-usapan ng pagka-Kristiyano, talagang medyo magre-react po ito sa mga bagay na ginagawa po ng Panginoon. Hindi po ba? Marami po tayong example na po pwedeng i-consider. Halimbawa, si Joseph. Alam po natin na hindi madali ang mga naranasan ni Joseph sa buhay niya. Pero lahat ng ito'y prosesong ginawa ng Panginoon para ma-promote siya. Okay? Para makarating siya doon sa kalagayan na masasabi nating pinagpalang kalagayan. The same thing in the life of Job, na kung saan mga kapatid, yung proseso na ginawa sa kanya, hindi rin po magaan. Hindi rin po madali. Para po siya'y kuminang ng higit pa kaysa sa ginto. Mga kapatid, sa buhay po natin, hindi ka po pwedeng pumili ng karanasan. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay umiibig sa Diyos, pwede mong panghawakan na lahat ng mararanasan mo will work together for your good. Pero ang problema ka dahil tao tayo, may times na nagre-react po tayo. Diba? Pumapalag po tayo. Kaya ang nangyayari, may mga masasabi po natin pagkakataon sa ating buhay na nalalamatan po tayo mga kapatid. Kaya po, yan ang nagiging
katotohanan sa buhay ng maraming Kristiyano ngayon. Ano ngayon ang po pwede nating i-consider? Mga kapatid, yung pong ating master pattern, pinakita po dito sa istorya na ang sabi po ng malinaw na application na ipinakita niya kay Jeremiah na habang nasa processing, nalamatan, pero ipinakita po na yung master potter, he made it again, another vessel, as seemed good to the potter to make it. Ibig sabihin na, nasa Diyos ang kapasyahan. Diba? Sa buhay mo, huwag mong patakbuhin ang buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang mag-operate sa buhay mo. Huwag yung plano mo, kundi yung plano ng Diyos. Huwag yung programa mo, kundi yung programa ng Diyos. Huwag yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, para sa akin, ang kalooban ng Diyos ang pwede nating panghawakan. Amen? Sa atin po kasi ang laging problema. Kaya kapag kapapalag po tayo sa master pattern natin, mapapariwara at mapapasama tayo. Bakit? Kasi ang realidad po, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs 14:12. May mga daan na tila matuwid sa mata ng tao. Hindi ba kaya po tayo napasama? Kala ko kasi ito maganda eh. Kala ko kasi ito ang tama eh. Yung pong mga akala na yan. Kaya ang Kristiyano po, hindi dapat nasa akala. Ikaw ay dapat maging putik sa kamay ng magpapalayo at alam natin na ang Diyos ang ating master pattern. So allow God, okay, na talagang siya ang gumawa sa buhay natin. Sa processing ng Diyos, magpasakop tayo. Huwag tayong pumalag. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At doon po sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin sa inyo, mga Kristiyano, na hindi pa huli ang lahat kung ikaw ay nalamatan. Kaya kang gawin muli at buuin muli ng Panginoon. Maring husgahan ka ng tao. Marahil may judgment na po ang tao sa iyo. May condemnation na ang tao sa iyo. But listen, kung hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, siya bilang ating master pattern, siya po ay may kakayahan upang ikaw ay kanyang buuin. You just need to humble yourself before Him. Kadalasan po ang ikinapapariwara ng buhay natin kapag ka nagpipili tayo ng gusto natin at pumapalag tayo sa gusto ng Diyos. Kasi yung natural na pagkatao natin, parang hindi po matanggap. Kaya nga, yun ang kinakailangan na tayo po'y pasako sa kalooban ng Diyos. Let us consider na sa reality of life, may processing na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Ako, lagi ko pong itinetreasure ngayon na before, gusto kong pumalag, nahihirapan kami sa training. Ang bigat ng amin pong mga nararanasan bilang mga workers. Parang ang pakiramdam ko po, meron pong mga hindi po katanggap-tanggap sa paningin ko. Pero alam nyo po, nanalo pa rin ang proseso ng Diyos sa buhay ng inyong lingkod. Kasi ngayon, na-realize ko po na lahat pala ng processing na ginawa ng Panginoon sa akin, preparation pala yon para sa kind of ministry nga na kanyang idinisenyo for me. So kaya importante po na mapagtiwalaan po natin ang ating master pattern sa kanyang ginagawang molding process para po makapag-accomplish ng masterpiece. Amen? Ang pinaka-objective is to accomplish a masterpiece. At alam niyo po, yun ang ating pong muling bibigyan ng pansin. Ang sabi po ng verse 29 ng Romans chapter 8, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son. Hindi madali ang gusto pong i-accomplish sa buhay ng mga Kristiyano. Pero alam po natin na ang Diyos mapagbiyaya, ang Diyos makapangyarihan para po may-accomplish niya ito sa ating buhay. We just need to put our lives or ourselves subject to His will. Huwag tayong makipagmagalingan sa Kanya. Lubusan tayong magpasako. Kaya alam niyo po, ang napapaayos ang buhay ay ang mga subject sa processing ng Diyos sa kanila. What I mean to say, those who are submitting themselves sa kung ano po ang plano ng Diyos, kung ano po ang programa ng Diyos, kung ano po ang kalooban ng Diyos, pagka nagpapasakop lang, kapag sumusunod lang, yan po ang may magandang kinapupuntahan. Alam niyo po, dito sa ating pong binasang talata, ang talagang eksaktong mensahe ng Panginoon, ito po yung sinasabi niya, na kung nagawa ko to dito sa palyo, kung nagawa ng master, nung pater yan, doon sa nalamatang palyo,
hindi ko ba kayang gawin yan sa inyo? Hindi ba napakagandang paalala po, napakagandang mensahe? Hindi ba very encouraging na talagang ito po ay ating marinig, mga kapatid? Na ako at ikaw sa buhay natin, sa madalas nating pagsablay, sa mga pagkakataong tayo po ay nalalamatan, hindi ba ang sarap isipin na may nagsasabi na Diyos na kung nangyari po dito sa lesson na ito na nagawa niya na yung nalamatan ay muli niyang nabuo, hindi ba kaya rin gawin ng Diyos yan sa ating buhay? Pansinin natin muli ang ating konteksto. Ang sabi po ng verse number 3, Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again, another vessel, as seemed good to the potter to make it. Ang mahalaga rito yung mensahe gusto may parating kung bakit po niya sinama po si Jeremiah doon sa potter's house. Para makita po niya yung potter's hand and potter's heart. Di po ba? Maramdaman po niya yung powerful hand of God, yung pong passionate heart of God. Yan po ang kailangan natin na maranasan sa buhay na ito at maunawaan sa buhay na ito. Verse number 5. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay is in the hand of the potter. Diba? Ang sabi niya, so are ye in mine hand, O house of Israel. Alam niyo, ang ganda ng application nito. Dahil ginarantiyahan po na kung totoong Kristiyano ka, nasa kamay ka ng Diyos. At kung ikaw ay nasa kamay ng Diyos, maraming mga bagay na po pwede o mensahe na po pwedeng iparating sa atin ito. Kaya importante na atin pong makilala ng lubusan kung sino po ang ating master potter. Maganda po na maintindihan po natin na kailangan nating magpasakop sa molding process. Para po nang sa ganon, sa buhay natin, ang may accomplish ay ang isang masterpiece. Isang obra maestra. Yung pong makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yung pong matinding accomplishment ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi niya, O house of Israel, hindi ko ba kayang gawin sa inyo ito? Kaya kong gawin sa inyo yan. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. O di sa atin po ngayon, ano man ang sinasabi mong kalagayan mo, hindi ba kaya ng Diyos na ikaw ay tulungan? Hindi ka ba kayang i-repair ng Panginoon? Hindi ba kayang buuin ka uli ng Panginoon? Yun po ang mensahe. At alam niyo po, hindi basta accomplishment. Masterpiece, obra maestra ang dapat mai-accomplish ng Diyos sa ating mga buhay. At ang pinaka-finished product dapat Christ-likeness. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son. Mga kapatid, mga minamahal, lahat ng bagay, lahat po tayo dapat magsimula sa paglalagay ng ating buhay sa kamay ng Diyos. That is why ang title natin, Clay in the Potter's Hand. Hindi po problema yan. Kung ano man ang mangyari, as long na nasa kamay po yan ng potter, kaya po niyang muling buuin. Kaya pong mag-accomplish ng potter ng napakagandang palayo, kagamit-gamit na palayo. Mga kapatid, sa ating pong mensahe na ipinararating sa lahat, ang aplikasyon natin, buhay natin sa kamay ng Diyos. Siya po'y makapangyarihang Diyos. Okay? His powerful hand and His passionate heart, I believe, napakalaking blessing po sa bawat isa. Basta ang paalala lang, huwag kang papala sa processing na ginagawa ng Diyos sa'yo. Huwag po tayong magre-react. Huwag tayong magiging negatibo. Magpasakop lang po tayo sa kalunduan ng lahat. Isang buhay na kapuri-puri sa Diyos. Isang buhay na kagamit-gamit sa Diyos. At mai-apply ko lang po sa ating paglulundo. Ito po ay ang vessel unto honor. Isang sisidlan sa ikapupuri na ang sabi po, me for the master's use. Na ito ang ating pong hamon na nais iparating sa bawat isa.
Kamusta po ang ating kalagayan? Kamusta po ang ating buhay? Tayo po sa ating paglakad ay posible na makaranas na katulad ng naranasan ng Israelites. At sa mensahe po, marahil katulad ng palyo habang nasa pagsasagawa, maring nalamatan. Magtiwala po tayo na kaya tayo buuin ang Panginoon. Nawa, ang mensahe ito ay maging dahilan para ikaw ay magpasya na muli mong pagtiwalaan ang makapangyarihang kamay ng ating Master Pater at magpasakop ka sa kanyang molding process para ikaw ay maging masterpiece. Nawa, naging pagpapala po muli sa bawat isa sa atin ang mensahe at ngayon po, manalangin po tayo at sa pananalangin, ang hiling ko po sa inyo mga kapatid, ibaba po natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Kilalanin natin ang pangangailangan natin sa Kanya. Let us pray. Lord, thank you po sa mensaheng ito. Salamat po sa mahalagang paalala. Salamat po sa napakagandang lesson, mensahe na ipinarating ng Panginoon sa pamagitan po ng Jeremiah chapter 18. Lord, hiling ko po na ang bawat isa sa amin ay magtiwalang lubos sa iyo. Nawa kung meron man sa amin nalayo, nawa ang mensaheng ito ay magdala sa amin sa pagpapasya na muling lumapit sa iyo. Kung meron pong mga nalamatan, Panginoon, magtiwala kami na kaya mo kaming muling buuin, Panginoon. Kaya nagpapasako po kami sa iyong makapangyarihang kamay. Dakilang Diyos, salamat sa pag-ibig mo. Salamat po sa puso mo, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga nalilihis. Ngayong gabing ito, O Diyos, nawa ikaw po ang umabot sa bawat puso na nagpapasakop at kumikilala sa mensahe, sa otoridad ng mensahe at ng iyong salita. Bless us, O Lord. Ihanda mo po kami para sa maayos na bukas sa amin pong pananambahan sa iyo. At nawa dakilang Diyos, masumpungan mo kami na patuloy na gumaganap ng iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, thank you so much. Magandang gabi po sa inyo. At nawa bukas, ready tayo sa pagsamba po natin sa mga local churches na ating pong kinabibilangan. God bless you all. To God be the glory.